It's a JK morning to everyone. I'm Eric Permejo from JK Capital Finance Incorporated. So marami na naman tayong pag-uusapan ngayong umaga. At isa sa mga gusto kong i-topic ngayon is paano ba natin i-reprocess yung buhay natin. Okay? Paano ba natin i-recycle yung buhay natin? Paano ba natin i-recover yung buhay natin? Paano ba natin i-reuse yung buhay natin? So marami tayong mga pinagdadaanan sa buhay at minsan sa mga matinding pagsubok na ating nararanasan, minsan naiiwan tayo sa ere. Katulad na lang ng mahabang relasyon na after ng ilang mga taon ay naghiwalay. So hindi lamang nasira dito ang kanilang pagsasama, kundi nasira din ang yung emotional investment, nasira din, finances nasira din, at naubos din yung oras nila sa isa't isa na hindi rin pala sila magkakatuluyan. So katulad din ito ng pagkabigo sa trabaho. So sa matinding emosyon, stress, depress, maraming naiisip. So maraming nagpapakamatay dahil sa matinding problema. Pero isipin mo, yan bang problema na yan lang ba ang katumbas mo? Halimbawa, baong ka sa utang, so magpapakamatay ka ba dahil sa 1 milyon, 2 milyon? Ano ba yung magandang aral na makikita mo rin kung bakit nabaon ka sa utang? Isa sa pwedeng siguro nating isipin doon na dahil sa, yes, maaaring hindi ka marunong magdala pa ng iyong finances, pero ibig sabihin kumikita ka rin ng malaki, kaya nakakaroon ka ng utang na ganun kalaki. So dahil yan ay hindi permanente, maaari ka pang makarecover. So, kaya gustong-gusto kong bigyan pansin, yung ating topic today is reprocess our life. Parang recycle our life. Katulad ng mga basura, yung mga papel natin, so pwede nating i-recycle yan para sa isang magandang craft. Ganon din sa mga basag na salamin. Kung mapapansin niyo at familiar kayo dun sa isa sa mga culture ng Japanese, yung kintsugi kung tawagin, ang ibig sabihin nun is join with gold. Yung mga basag nilang mga let's say base, pinggan, nilalagyan nila ng gold yung mga crack para mabuo siya ulit at mapakinabangan pa. So ibig sabihin kapag mayroong ganun, nagkakaroon pa ng value yung mismong base o yung mismong pinggan, di ba? So ganung kahalaga. So ibig sabihin, ang aral lang na pwede nating ibigay doon is hindi ibig sabihin na sira ka na ngayon is habang buhay ka nang masira. So pwedeng i-reprocess ka, pwedeng i-recover ka, pwedeng i-recycle ka. Kaya dapat magpatuloy ka lang sa buhay mo. Okay, so sabi nga nila, ang Diyos ay hindi naman talaga malupit at hindi niya hangad ang tayo ay malugmok, bubuhayin ka sa mundong ito at para lang maghirap. So hindi yun ang purpose niya. Purpose niya is makita mo talaga kung gaano maganda ang buhay. So ang parte ng failure, ang parte ng pagbagsak ay parte talaga ng buhay na dapat mong aralin at dapat may matutunan ka para sa pagpapatuloy mo. Meron kang pwedeng ibahagi at pwede kang may maituro sa mga taong pwede mo pang makasalamuha. Sabi nga nila, the best teacher is your experience, pero syempre pwede rin naman natin gawin na matuto tayo sa mga pagkakamali ng ibang tao. Hindi natin kailang maranasan pa yun kung nakita natin namang mali. Okay? So tuloy-tuloy lang tayo sa kung paano tayo mas magiging pakipakinabang at paano tayo makakapagbigay ng value. For example, loan consultant ka. Kung loan consult ka, isigaw mo sa mundo na loan consultant ka. Dapat alam ng kapitbahay mo na loan consultant ka. Alam ng mga kaibigan mo na loan consultant ka. Kasi maraming mga tao ang nagfi-fail sa pagnenegosyo o sa pagiging commission-based katulad ng freelancer, loan consultant, dahil nag-register lang sila as loan consultant, nag-training lang sila pero hindi nila ina-apply. Hindi nila talaga feel kung ano yung mga dapat nilang gawin at hindi nila inaalam yung duties and responsibilities ng trabaho na kinukuha nila. Hindi aalisin ng Diyos ang mga suliranin na nararanasin araw-araw kasi ang gusto niya is patuloy tayong lumapit sa Kanya ano man yung pinagdadaanan natin. Maaaring binibigyan tayo ng mga suliranin, sasabihin ng mga mag-a-advise sa inyo, magpapayo sa inyo na hindi ka naman bibigyan ng Diyos ng mga suliranin kung hindi mo kakayanin. Pero kung titingnan mo yung kabilang side, maaaring alam ng Diyos na talagang hindi mo kaya yung problema, kaya ang gusto niya ay lumapit ka sa Kanya. So tingnan mo kung ano ba yung talagang mensahe para sa iyo.
So wag mong isipin kung may kapansanan ka man, wag mong isipin kung may kakulangan sa'yo, kung pangit ka, mataba ka. Kasi maaaring idinisenyo yan para sa'yo para lumitaw lalo ang kagandahan mo. Okay? Katulad ng rosas, ng bulaklak. Bagamat maganda ang bulaklak ng rosas, ng rose, pero meron pa rin siyang tinik. So ang tinik na yun ay bahagi ng kagandahan niya. So may kanya-kanya tayong individual na pagkakaiba o katangian na pwede natin pagmalaki sa ibang tao. Kaya nga hindi tayo pare-parehas. Kaya wag mong isipin na nag-fail ka sa negosyo mo, konting problema lang, iniwanan mo na. What if nag-try ka ulit at sa pagkakataong yun, nagtagumpay ka na? Kesa sinukuan mo na hindi mo nalaman yung totoong sagot. Maikli lang ang buhay ng tao. Kapag pupunta ka sa sementeryo, makikita mo yung mga nicho doon, may lapida, nakalagay doon yung petsa ng kanilang kapanganakan at petsa kung kailan namatay ang isang tao. At meron yun sa gitna na dash, na ito naman ay nagre-represent kung paano ka nabuhay sa mundo. So gamitin mo yung buhay na yun kasi maikli lang ang buhay ng tao. Swerte na abutin ng 60 years old, 65, 70. Kapag inabot ka ng 80, 85, bonus na lang yun kasi nga umiikli na yung lifespan ng tao. So paano mo ba gustong maalala ng tao? Base sa iyong ginawa. So mas maganda alalahanin ka dahil sa madami kang na-impluwensyahang tao, marami kang nagawang kabutihan at madali kang alalahanin kaysa sa mga pagkakataon na mas naalala ka nila sa mga kasamaang ginawa mo. So alamin mo ano ba talaga yung purpose mo sa mundo, ano ba yung purpose mo ng buhay mo, at ano ba talaga yung gusto mong gawin. Okay lang na enjoy mo yung buhay mo at yun ang tama, pero make sure na makabuluhan ito at makakapagbigay ito ng mas mahalaga pang value at biyaya sa ibang tao. Marami sa atin ang humihingi ng milagro at totoo yan, maraming humihiling na sana manalo ako sa loto, di ba? Sana magtagumpay ako sa negosyo, sana gumaling ako sa sakit ko. Pero ano ba yung meron sa'yo para pagsimulan ng milagro? Kung babalikan mo yung Old Testament, makikita mo doon yung kasalan sa Kana, di ba? Yung unang milagro ni Jesus Christ na kung saan yung tubig ginawa niyang alak. So ano ba yung meron doon? Meron dong tubig na ginawa niyang alak. Katulad ni Moises na merong tungkod, yun ang ginamit ng Diyos para hatiin niya ang dagat at makatawid sila papunta sa lupang pangako. So ano ba yung meron sa'yo? Kung binigyan ka ng pagkakataon na magaling ka palang kumanta, magaling kang mag-drawing, magaling kang IT, magaling kang doktor, magaling kang lawyer, magaling kang sumayaw, gamitin mo yun. Impluwensyahan mo ang mga tao gamit ang mga talento mo kasi diyan magsisimula yung lahat ng himala na hinihiling mo sa buhay. Huwag kang sasulo ka lang, naghihintay ka lang ng biyaya, so hindi na ganun. So mag-uumpisa ang lahat ng milagro, depende kung ano ang meron ka ngayon. Huwag kang malungkot kung pinanganak kang mahirap sapagkat yun ang magiging motivation mo para makaalis ka sa hirap. May mga taong pinanganak ng mayaman pero yan yung mga may hinang loob sapagkat hindi niya na-realize kung gaano kaganda at ano ang value ng pagiging mayaman. So ang madalas na nagtatagumpay ay mga taong galing talaga sa hirap. Pero may mga tao rin naman na hindi nagtagumpay sapagkat umasa na lamang sa biyaya at laging playing victim o nagmamakaawa na sila ay biktima ng kahirapan, biktima ng gobyerno, biktima ng inflation rate na hindi natin masolusyonan at di natin makontrol, biktima ng traffic. Pero kung titingnan mo yung lifestyle inflation natin, hindi natin na-check kung bakit tayo naghihirap. So may mga bagay talaga na minsan tayo rin ang may gawa kung bakit natin nararanasan yung mga problema na yon. Kaya napakaganda ng topic na to na talagang dapat natin i-reprocess yung buhay natin. So hindi ibig sabihin bumagsak ka ngayon habang buhay ka ng bumagsak. Kapag bumagsak ka, tumayo ka ulit. Ang binibilang doon hindi yung dami ng pagbagsak mo, kundi ang dami kung ilang beses kang tumayo habang bumabagsak ka. Minsan, masarap mabuhay sa comfort zone. Pag sinabing comfort zone, komportable, easy, kabisado mo lahat ng galaw mo. Pero kailan mo ba malalaman na ikaw ay nasa gilid na ng comfort zone? Ibig sabihin, papunta ka na sa external o yung tinatawag na fear zone. So kapag hindi ka na komportable, so kailangan palakihin mo yung comfort zone mo para ma-conquer mo yung mga lugar na kung saan na hindi ka komportable. Kasi kapag na-conquer mo na yung mga lugar na hindi ka komportable, magiging comfortable zone mo na yan at lalaki na yung area mo.
Huwag kang matakot magtanong, huwag kang matakot sumubok, huwag kang matakot tumuklas ng bagong kaalaman sapagkat ang tao ay wala naman talagang limit. Kaya nga nagkaroon ng pagkakataong may imbento ang eroplano sapagkat nangarap ang tao na lumipad, na imbento ang space shuttle na kung saan ang tao ay pwede pumunta sa outer space. Ang tao ay nakapaglakad sa buwan, na-imbento ang telepono, ang computer, nakapagpatayo ng matataas na gusali dahil yan sa paniniwala na pwedeng mangyari yon. May mga tao na ikaw lang ang nakakakita sapagkat yun irigalo sa iyo ng Diyos, na ipinapakita sa iyo ang isang vision na ikaw lang ang naniniwala at ang nakararami naman ay iniisip nilang imposible yung mga bagay na yan. Kung may mga ganong kang pangitain sa buhay, magtiwala ka sa sarili mo, ituloy mo yan. Kasi nagiging imposible lang yan kapag hindi nangyayari. Pero once na nangyari yan, napatunayan mo sa sarili mo, magiging proud ka at magkakaroon ka lalo ng kumpiyansa na ipagpatuloy yung mga plano mo sa buhay. Simulan natin na makita yung mga maliliit na bagay na meron tayo. Mahalaga ang maging grateful kung anong meron tayo. Yung paggising mo sa umaga, magpasalamat ka. Lord, maraming salamat, nagising ako. Pagtayo mo, merong breakfast na inihanda yung wife mo, so magpasalamat ka sapagkat naisip niyang ipaghanda ka ng makakain. Ipag-prepare ka ng damit pagpasok sa opisina. So, lagi mo ipagpasalamat yan. Magpasalamat ka, nakarating ka ng ligtas sa opisina mo at makakauwi ka rin ng ligtas sa opisina mo. Magpasalamat ka dahil buong pamilya mo. Sapagkat yung mga maliliit na pagpapasalamat na yan ay mas kapaki-pakinabang kapag nakita mo ang tunay na halaga ng mga bagay na meron ka. Dahil yan ay pangarap din ng mga taong salat o wala. Sa panahon ngayon, nabubuhay tayo madalas sa mga hugot natin. Diba? Alam nyo ba yung mga hugot natin sa buhay? Kunyari, self-doubt. Nagdududa ka sa sarili mo. Ano yung madalas na language natin kapag nagdududa tayo sa sarili natin? Ano isipin mo? Hindi ako magaling. Hindi ko kaya yan. Hindi ako nakatapos mag-aral. So, nagdududa ka sa sarili mo. Okay? Another yan is doubt and fear. Nagdududa ka sa sarili mo, external. Kasi yung kaninang binanggit ko, pagdududa sa sarili. Ngayon naman nagdududa ka sa paligid mo. I-judge nila ako. Baka pangit yung validation nila sa akin. Nakakahiya yung sasabihin ng ibang tao. Baka mapahiya ako. Minsan yung hiya natin, akala natin nakikita ng ibang tao, pero ang totoo nun, ikaw lang nakakaramdam na nahihiya ka. Hindi alam ng tao na nahihiya ka. Kaya dapat hindi mo ipakita at hindi mo isipin na talagang nahihiya ka. Dahil hindi naman talaga yun yung totoong mensahe na dapat mong maramdaman. Kasi may mga taong naniniwala sa'yo. Ang problema lang, nagdududa ka sa sarili mo at nagdududa ka sa paligid mo. Sumunod doon yung scarcity. Ano bang language natin kapag scarcity? Mahirap lang ako. Hindi namin kayang bilhin yan. Pinanganak akong mahirap, mamamatay kaming mahirap. Hindi namin kayang lapitan yan kasi mayayaman yan. So, lagi tayong playing victim. So, iwasan natin maging playing victim sapagkat pantay-pantay naman tayo talaga. Although magkakaiba tayo talaga ng buhay sapagkat meron talagang pinanganak na mayaman, may pinanganak na average talaga ang buhay, may pinanganak din na talagang totoong mahirap. So, depende tayo sa mga kalagayan na meron tayo sa kasalukuyan. Pero hindi doon nagtatapos. Isa pa sa madalas na pumipigil sa atin para mas maging kapaki-pakinabang tayo o produktibo sa buong araw, yung tinatawag na procrastination. Yung for example, sasabihin, ay mamaya ako na gagawin kasi may inaayos pa ako. Ay bukas na lang, marami pa namang oras. Ay next week pa naman kailangan. So pinagpapaliban mo yung mga bagay na kaya mo nang gawin. Kaya akala mo 15 minutes ka lang nagbabrowse sa cellphone mo, pero ang totoo 1 hour ka nang nagbabrowse ng cellphone. So naubos na yung oras mo para sa buong maghapon na sana'y mas kapaki-pakinabang at makapag-share ka sana ng value sa ibang tao. Pero hindi yun nangyari kasi nga pinagpaliban mo pa yung kaya mong gawin. So kung kaya mo namang gawin, ipagpatuloy mo na, gawin mo na para sa susunod makaayuda ka sa susunod na mga task, sa mga activities at mas magiging fruitful ang buong maghapon mo at magiging maayos ang lahat ng ito. Ayan, so sana naging makabuluhan sa inyo ang araw na ito at may natutunan kayo dito mula sa JK Talks at patuloy tayong magbibigay ng value sa ating mga nanonood, sa mga nagtitiwala sa atin at nagsusubaybay sa ating mga episode at sana i-share nyo ito at i-follow nyo naman para mas maraming mga taong ma-impluwensyahan natin
at ma-realize sila kung gaano kaganda, gaano kahalaga ang buhay na huwag dapat sayangin. So hanggang sa muli, Eric Bermejo, God bless you.